Una sa lahat, Ay, ala po, nagkikis Jay kunak ilang napadaan sa isang tulay sa Cagayan, biglang kinalabutan nang makarinig ng humihingi ng tulong. Marami na raw namatay sa nasabing tulay. Pero nang balikan ang pinanggalingan ng boses, hindi multo ang tumambad sa kanila, kundi rider pala na nadisgrasya. Ang detalye ng balitang yan, maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Mga sakay ng kotse sa Maguindanao del Sur, inambush. Mga biktima na isugod pa sa ospital, pero namatay ang isang ina at kanyang sanggol. Mag-asawa pati ang kanilang 14 anyos na anak, minasaker sa loob ng kanilang bahay sa Cebu. Mahigit 100 milyong pisong halaga ng smuggled na isda nasapat sa Manila Container Port. Panibagong bagyo, posibleng mamuo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Cast ng upcoming Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom nakipagkulitan kasama ang Dabber Cats. Silipin at matakam sa halo-halong pinaandaran ng Puto Bumbong. Sa ospital ng bagsak ng isang lalaki matapos mag-over the bakod sa concrete barrier at mabundol ng ambulansya sa Quezon City. Habang sa Cagayan naman, napagkamalang multo na humingi ng tulong ang isang rider na nahulog sa tulay. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Sa pulsa dashcam ang lalaking ito na lumusot sa mga concrete barrier para makatawid sa highway sa Novaliches, Quezon City. Hindi niya napansin ang parating na sasakyan. Kaya pagtawid, nahagip siya ng humaharurot na ambulansya at tumilapon ng ilang metro. Agad naman siyang sinaklolohan ng mga sakay ng ambulansya. Nakahandusay naman at humihingi ng tulong ang lalaking ito nang abutan ng mga rescuers sa Bagao, Cagayan maghahating gabi nitong Huwebes. Nahulog siya sa bangin matapos mawala ng kontrol ang minamaneho niyang motor. Kwento ng nakakita, inakala pa nilang multo ang lalaki. Pero nang balikan nila, dito na nila nakita ang sugatang rider na nakahandu sa isa sa gingan. Agad naman siyang naiahaw ng mga rescuer at nagpapagaling na sa Cagayan Valley Medical Center. Muntik namang mahulog sa dagat ang isang 10-wheeler truck matapos bumigay ang connecting lock na kumukonekta sa Roro at Pierre. Nagmistulang nakalambitin sa pagitan ng barko at pantalan ang 10-wheeler na may lamang higit 1,000 sakong ng bigas. Inabot tuloy ng halos 2 oras bago naalis ang truck sa ramp. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawi, News 5. Ang mag-ina at kanilang driver sa pananambang sa Maguindanao del Sur ay namatay. Blanco naman ang pulisya sa motibo ng pananambang. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Palaisipan sa mga otoridad ang motibo sa insidente ng pananambang nitong Huwebes sa Buhayan, Maguindanao del Sur. Base sa inisyal na investigasyon, pasado alas 4 ng hapon, ng tambangan at pagbabarilin ang sasakyang minamaneo ni Nunokan Manalindo, 40 anyos. Dead on the spot si Manalindo, habang sugatan ng 3 niyang pasahero. Lahat sila naisugod sa ospital, pero ang mag-inang sina Hara Jean Uto, Lumenda Basalo at 3 buwang gulang niyang sanggol, idiniklarang dead on arrival. Nakaligtas naman ang isa pa at nananatili pa sa ospital. Ayon sa pulisya, lumalabas na sinundan ang mga biktima mula Tacurong City ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Tinitrace namin, binabalidate kung talagang sinundan ba talaga sila at nakipag-ugnayan kami doon sa kalapit na bayan, ma'am, na kanilang nadaanan na may CCTV. Hindi pa makapagbigay ng impormasyon ang nag-iisang survivor dahil sa matinding trauma. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Samantala, stranded ang mga motorista sa Sindangan, Zamboanga del Norte matapos matabunan ng landslide ang kalsada. Gumuho ang lupa sa kalsada sa barangay Usokan dahil sa malakas na ulan. Nagsagawa ng clearing operations ang mga tauhan ng BFP. Wala namang nasaktan sa landslide. Samantala, bumagsak ang malalaking tipak ng bato sa Banawe-Mayoyaw Road sa Banawe-Ifugao. Inalis ng mga tauhan ng DPWH ang mga nakaharang na bato sa kalsada. Pinayagan na ring dumaan ang mga maliliit
na sasakyan. Nasabat ang aabot sa 178 million pesos na halaga ng smuggled frozen mackerel sa Manila International Container Port sa Tondo, Maynila. Personal yang ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo't ito raw ang unang nasampulan ng paglabag sa Anti-Agricultural Sabotage Act. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang bumisita sa Manila International Container Port sa Tondo, Manila para inspeksyonin ang mga container na naglalaman ng mga nasabat na frozen mackerel nitong October 18. Ang 21 containers galing daw sa China at walang kaukulang sanitary import clearance mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kamakailan lang nang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na nagpapataw ng mas mabigat na parusa para sa mga sangkot sa smuggling at hoarding. Ito na yung pinakauna na magiging kaso sa ilalim ng ating bagong Anti-Agricultural Sabotage Act na bagong batas natin para patibayin ang sanksyon sa mga sumusubok na pumasok na hindi nagbabayad ng duty, hindi nagbabayad smuggling, ini-smuggling nila yung mga agricultural goods. Malaki raw kasi ang nawawala sa gobyerno sa tuwing may mga illegal na agricultural goods na ipinapasok sa bansa. Sinisira ang merkado dito sa Pilipinas, pinagkikitaan ng tao, wala namang bumabalik sa gobyerno at yung dapat na ibayad sa gobyerno ay binubulsa lamang. Tapos hindi na nga natin makontrol kung paano nila i-release dahil nakita natin kasama na rin yan sa ibang agricultural product. Tinatayang aabot sa 178 million pesos ang halaga ng mga nasabat na isda. At para hindi masayang, ipinasuri ang mga isda para malaman kung ligtas ba itong kainin. Nang masigurong ligtas itong kainin, ipinamahagi ang mga isda sa iba't ibang lugar sa NCR at mga probinsya. Lalo't naglalaro sa 250 hanggang 350 pesos ang kada kilo ng mackerel. Sobrang taas. Tipid na lang. Itabi muna yung iba. Tipid. Para sunod na araw naman. Target na maipamahagi ang mga isda sa 150,000 pamilya, kabilang ang mga naapektuhan ng bagyo at iba pang kalamidad. Maglalaan din sa mga ospital at mga PDL sa Bucor. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sa pagdagsa naman ng mga motorista sa paparating na Pasko, inaasahan din ang pagpalo ng presyo ng produktong petrolyo. Sa darating na linggo, inaasahan pong tataas na hanggang 45 centavos kada litro ang presyo ng gasolina habang 40 sentimos naman sa diesel. Inaasahan din ang hanggang 30 sentimos na rollback sa presyo ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, dahil pa rin yan sa pagtaas ng global energy demand at ang tumitinding girian sa Middle East at Syria. Dinipensahan ng ilang mambabatas ang pagpondo nila sa kontrobersyal na ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP sa ilalim ng 2025 national budget. 26 billion pesos ang nilaan ng BICAM para sa AKAP sa susunod na taon. Paliwanag ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, gagamitin ang programa para bigyan ng ayuda ang mga mahihirap na pamilya. Naglalaro sa 2 hanggang 10,000 piso raw ang matatanggap ng mga benepisyaryo. Binatikos ang pagpondo sa AKAP sa pangambang baka gamitin lang ang pondo sa darating na eleksyon. Pero paglilinaw ng mga mambabatas, hindi ito pork barrel dahil DSWD ang mga ngasiwa sa programa. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Negros Occidental kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon noong December 9. Sa ilalim nito, mailalabas na ng lokal na pamahalaan ang kanilang calamity funds. Ipatutupad din ang price freeze sa mga pangunahing bilihin. Itinaas ang bulkan sa Alert Level 3 dahil sa patuloy nitong pag-aalboroto. Libo-libo ang mga residenteng inilikas mula sa 6-kilometer radius danger zone. Pinag-iingat naman ang FIVOC sa mga residenteng malapit sa bulkan sa banta ng ashfall mula sa bulkan. Mga kapatid, posible pong may mabuong low pressure area sa bansa sa susunod na linggo. Ayon sa Metra, Lunes o Huwebes ito nakikitang mabubuo sa timog silangan ng Mindanao. Hindi pa sigurado ang magiging galaw nito dahil sa mga umiiral na weather system. Pero base sa Metra, magtatagal ito sa katubigan.
Maaraw hanggang sa maulap naman bukas sa maraming lugar maliban sa mga panandaliang ulan dahil sa amihan, shearline at easterlies. Ngayong gabi po at bukas ng umaga ay posibleng umulan sa mga probinsya ng Cagayan, Cordillera at Bicol. Bukas naman ng hapon ang buhos ng ulan sa Eastern Visayas at sa ilang panig ng Mindanao. Ipina-impeach na ng Kongreso ng South Korea si President Yoon Suk-yeol. Mula sa 300, nasa higit 200 mambabatas ang bumoto sa impeachment ng kanilang presidente. 85 ang hindi pabor, habang 3 ang nag-abstain. Mayroon pang 180 days ang korte para sa kanilang hatol kay Suk-yeol. Sa ngayon, si Prime Minister Han Duck-soo ang pansamantalang tatayo bilang Pangulo ng South Korea. Ipina-impeach si Suk-yeol matapos mag-anunsyo ng martial law dahil umano sa banta ng komunista mula sa North Korea. Susunod, nang dahil umano sa utang, pamilya minasakar sa loob ng kanilang bahay sa Cebu. 5 patay matapos matrap sa sunog sa Navotas. At 2 estudyante na napagkatuwaan lang mangisda nalunod sa Palawan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Arestado na ang lalaking walang habas na pumatay sa isang pamilya sa Camotes Island. Ayon sa mga pulis, posibleng nagalit daw ang sospek nang hindi siya pautangin. Nasa frontline ng balitang yan si Jana Roa. Duguan at wala ng buhay ang pamilya Sampan sa kanilang bahay sa Camotes Island, Cebu. Ang masaya sanang hapunan na uwi sa madugong trahedya. Walang awang pinagbabaril ang mag-asawang Bernardo at Narcisa, pati na rin ang 14 anyos na anak nilang babae. Pare-pareho silang may tama sa ulo. Nakatakas naman ang bunsong anak na lalaki. Ayon sa nakatakas na anak, kakilala nila ang suspect na pumasok sa kanilang bahay noong gabing yun. Ang punot dulo raw ng massacre, utang. Kilala yun ng mama niya, yung suspect. Ihan pa daw yun. Kain tayo. Sabi niya, yung suspect daw, noon, nangungutang daw yun ng pera sa mama niya. Matagal daw bago nakabayad ang suspect. Baka nangutang ulit niya, di na pinautang ng mama niya. Posibleng nagalit daw ang suspect nang hindi na makautang. Agad na tumakas ang suspect na si Randy Martinez sa isinagawang hot pursuit operation ng PNP. Nahuli ang suspect. Nakakulong na siya ngayon sa Camotes PNP at maharap sa kaukulang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Roa, News 5. Sa Navotas naman, patay ang 4 na menor de edad at isang single parent nang masunog ang tinitirhan nilang bahay kaninang umaga. Naisugod pa ang mga biktima sa ospital pero namatay din kinalaunan dahil sa nalanghap na usok ng sunog. Ayon sa barangay, posibleng isang naiwang nakacharge na cellphone o nakasaksak na kalan ang naging dahilan ng sunog. 2 pa naman ang nakaligtas sa insidente. Naapula ang apoy bago mag-alas 8 ng umaga. Patuloy pa rin ang investigasyon. Nasunog ang palengke sa Bacolod City kaninang madaling araw. Mag-aalas 2 kanina nang sumiklab ang apoy. Nasa 18 pwesto ang natupok. Ayon sa Bacolod Bureau of Fire Protection, aabot sa higit 4.7 million pesos ang pinsala ng sunog. Wala namang nasaktan. Inaalam pa ang mitya ng apoy. Sa Batangas, buhawi naman ang humagupit sa palengke sa bayan ng Tanawan. Wasak ang mga bubong ng ilang pwesto matapos daanan ng buhawi. Nilipad din ang ilang mga bakal ng tent. Wala namang nasaktan. Inaalam pa ang kabuuang pinsala ng buhawi. Nahulihan ng droga at airsoft gun ang isang Chinese na sinita dahil sa illegal parking sa Parañaque. Habang sa Cebu City, nasabat sa buy bust ang higit 50 milyong pisong halaga ng shabu. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon.
Timbog ang isang high-value target sa bypass operation ng PIDEA at pulisya sa Cebu City kahapon. Nakuha mula sa suspect na si alias Jotek ang 7.5 kilos ng shabu. Nagkakahalaga mga ito ng 51 million pesos. Dalawa pang high-value na drug personality ang inaresto sa hiwalay na bypass sa Santa Cruz, Laguna kahapon ng madaling araw. Nasabat mula sa mga suspect na sina alias Toto at Jeff ang 50 gramo ng shabu na may halagang 340,000 pesos. Nakuha rin ng mga pulis ang 2 baril. Sa kulungan, ang bagsak ng isang Chinese national na nahulihan ng droga at airsoft gun sa Parañaque City kahapon. Base sa investigasyon, sinita ng mga pulis ang Chinese na si alias Yuambo dahil iligal na nakaparada ang kanyang kotse. Nakipagtalo ang Chinese at wala ring naipakitang registration ng sasakyan at lisensya. Nakita ng mga pulis ang airsoft gun sa kotse pero wala ring papeles ang Chinese kaya agad siyang inaresto. Natagpuan din ang sachet ng shabu na may halagang higit 74,000 pesos at bloke ng marijuana na may halagang 120,000 pesos. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nalunod sa dagat ang 2 graduating college students sa Brooks Point, Palawan. Kinilala ang mga biktima na sina Alphonse Nio Rafael at John Lester Ubalubaw, parehong 22 anyos. Base sa investigasyon, nitong Miyerkules pa sila napaulat na nawawala matapos mangisda. Kalaunan, natagpuan ang kanilang bangkay na palutang-lutang sa dagat. Hindi na raw nakauwi ang mga biktima dahil sa masungit na panahon. Susunod, lalaking tinatakasan ng mga pulis sa Amerika kinailangan saklolohan matapos maipit sa pinagtaguang chimney. Mga bida ng inaabangang MMFF entry na The Kingdom nakipagkulitan sa mga Dapper Cats sa Itbulaga. At Mala Wonderland at libreng Christmas pasyalan, bagong atraksyon ngayon sa LU. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Anim ang patay sa sunog sa isang private hospital sa India. Ayon sa mga otoridad, karamihan sa mga biktima ay natrap sa elevator habang lumilikas sa sunog. Unang kumalat ang apoy sa reception area ng pagamutan hanggang sa umabot sa iba pang floor. Tumulong na rin ang mga residente para maapula ang apoy. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Nabigo na magtakasan ng isang lalaki sa Amerika ang mga pulis matapos siyang maipit sa isang chimney. Kita sa video kung paano naipit ang lalaking yan sa isang chimney matapos niyang takbuhan ang isang search warrant laban sa kanya. Kinailangan tuloy siyang i-rescue ng mismong mga humahabol sa kanyang pulis. Naidala naman sa ospital ang naipit na suspect bago siya tuluyang naaresto. Pinataob ng San Miguel Bearmen ang Terra Firma Jeep sa PBA Season 49 Commissioner's Cup. Pinangunahan sila ng nagbabalik nilang coach na si Leo Austria. First quarter pa lamang, hindi na pinagbigyan ng SMB ang Terra Firma. Final score, 106-88. Si Junmar Fajardo ang itinanghal na best player matapos mag-ambag ng 21 points, 19 rebounds at 2 assists. Samantala, wagi rin ang Ginebra kontra Phoenix Fuel Masters. Lumamang pa ang Phoenix sa unang quarter pero nakabawi ang Ginebra sa third. Ang final score, 94-72. Bukas nakatakdang magtuos ang San Miguel kontra Blackwater Bossing at ang Eastern kontra sa Barangay Ginebra. Magkakaalaman na bukas kung sino ba ang magwawagi at mag-uwi ng championship sa UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament. Susubukang sakyan ng De La Salle Green Archers ang momentum ng pagkapanalo nila sa Game 2 para selyohan na ang serye sa Game 3 bukas. Isa sa inaasahang sasandala ng La Salle ang back-to-back MVP na si Kevin Kiambao pero hindi sila basta-basta hahayaan ng UP Fighting Maroons na uhaw din makabawi. Mag-aharap ang dalawang koponan bukas alas 5:30 ng hapon sa Big Dome sa Smart Araneta Coliseum. Sa showbiz, bumisita at nakipagtawanan sa pambansang noontime show na Eat Bulaga
ang mga bida sa inaabangang MMFF entry na The Kingdom. Bone. Bone. Back. Back. Brain. Brain. Anong brain? Blood. Blood. Yun. What? Okay, buttocks. Buttocks. What? That's a part of the body. Wala sa board. Bangs. Gosin. Bangs. Brows. Bros. Breast. Breast. Come on! Game na naglaro sina Sid Lucero, Christine Reyes at Sue Ramirez sa Gimme 5 segment ng Itbulaga. Siyempre kasama nila dyan ang bida rin ng The Kingdom na si Bossing Vic Soto. Abangan sila this Christmas sa Metro Manila Film Festival. Pero bago yan, dinagsarin kanina ng mga fans nila Sid, Christine at Sue sa kanilang mall tour sa SM Sangandaan. Next stop nila ay sa Walter Mart, Makati. Ngayong gabi rin yan, mamayang 7 p.m. Sawa na ba kayo sa beach trip sa LU? Ito naman ang itry nyo na swak ngayong Pasko. Ang Mala Wonderland at libreng Christmas pasyalan sa kanilang Kapitolyo. Alamin natin yan sa Frontline Report ni Rainiel Pawi. It's giving magical wonderland, aesthetic at Instagrammable rin. Ganyan lang naman ang pakulo sa Kapitolyo ng La Union ngayong Christmas season. Balot ng mahiganting butterfly decor ang kanilang community Christmas tree. Agaw eksena rin ang Wonderland Tunnel kung saan sasalubungin ka ng mga life-size fairy. Kaya naman ang harap ng Kapitolyo, instant pasyalan para sa mga bata at young at hearts. The feeling is so magical. Damang-dama nyo na po talaga yung Pasko dito sa La Union. Mabulaklak ko, tas makulay. It's giving fairy. Napakaganda po ng theme niya na fairy tale ngayon. Feel na feel po yung Pasko. Napakaganda. Pero hindi lang mga nagfi-feeling Disney princess ang nag-e-enjoy. Amaze na amaze rin ang boy squad na ito. Kaya masasabi po namin sa Capitol ay masaya. At babalik po ulit kami. Wow, ang ganda naman dito. Bukod dyan, agaw pansin din ang flower garden na ito. Andyan po ang ating provincial flower, ang Bougainvillea Garden na highlight ng Pasko sa Kapitolyo ngayong taon, na sinasabi po ng karamihan mukha pong tulips. Ang mas extra fantastic, libre sa lahat ang Christmas pasyalan na ito sa La Union. Gabi-gabing bukas ang light and magical display mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Susunod, Ed Sheeran back into the big pop sa kanyang upcoming album. At ang pampaskong kakanin na Puto Bumbong may level up version. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Para sa mga kapatid nating volleyball fans, kanselado muna ang laban sa pagitan ng Akari Chargers at PLDT High Speed Hitters ngayong araw. Yan po ang inanunsyo ng Premier Volleyball League matapos magkaroon ng umano'y hindi pantay na schedule sa liga. Sa January 18, 2025 na muling magtatapat ang dalawang koponan. Para raw yan masiguro ang pagiging patas sa lahat ng teams. Kung matutuloy kasi ngayong araw ang match, aabot po sa 7 games ang mga laro ng Akari ngayong taon. Kumpara yan sa 5 hanggang 6 na laro lang ng ibang teams. No October 31 pa naman napagdesisyonan ang bagong petsa ng match. Good news sa mga Filo-Sheerios, abangan ang upcoming album ni Ed Sheeran. Binida mismo ng singer-songwriter na tapos na ang kanyang album. Wala pang ibinigay na ibang detalye si Sheeran pero anya, nagbabalik siya sa pop music. Samantala, nag-compose din si Sheeran ng bagong kantang Under the Tree para naman yan sa animated film sa Netflix na That Christmas. Attention EXO-L! Babalik ulit dito sa Pilipinas si EXO main vocalist Baekhyun. Para yan sa fan meet ng isang local clothing brand at sa February 2 yan sa MOA Arena. Kailangan lang bumili ng 2,100 pesos worth ng kahit anong item sa naturang clothing brand para sa Gen Ad ticket. 5,000 peso purchase naman ang para sa VIP. Speaking of Baekhyun, instant hit naman ang bago niyang cover ng kantang Snooze ni SZA. I can't lose when I'm
Kinumpirma ng non-showbiz husband ni Rufa May Quinto na ongoing na ang divorce process nila ng aktres. Sa kanyang Instagram story, sinabi ni Trevor Magallanes na hindi na niya kayang itago ang totoo dahil na rin sa mga naglabasang kwento tungkol sa kanila ni Rufa May sa social media. Dagdag pa ng mister ni Rufa, sadyang magulo na raw ang pagsasama nila at ang tanging gusto niya nang gawin ay makawala na sila pareho. Gusto na lang din daw ni Trevor na makapag-spend ng mas maraming oras kasama ang anak nilang si Athena. Wala pang pahayag si Rufa May kaugnay nito. Okay, cambio muna tayo sa usapang Pasko kasi ilang araw na lang yan, lapit na. At alam nyo, bukod sa bibingka, puto bumbong ay isa sa mga tradisyonal na kakanin ng Pinoy tuwing panahon ng Pasko. Kayo ba, Andre, Nikki, meron ba kayong paboritong Christmas tree? Ako, puto bumbong. Matik puto bumbong yun. talaga. Bukod sa mga kakanin, gusto ko yung kastanyas, chestnuts, roasting on an open fire. Ako kakanin person kasi talaga ako. Piling talaga ako sa kakanin. Pero ang special sa amin kapag holiday season, yung paggawa ng palitaw. Palitaw! Saka sapin-sapin, isa pa yun. Sapin-sapin, isa pa yan. Puto bongbong, yun talaga ako. Kahit anong puto bongbong yan. Pero balita ko kasi, ang classic na Perfecto puto sa'yo. bongbong, oo. Pasok sa akin to eh. Kasi may level up version na daw po. Kung saan natin yan pwedeng matikman, alamin natin sa report ng Weekend Buddy nating si Mondi Lopez. Nalalapit na ang Pasko. Kaway-kaway sa mga puto bumbong lovers tuwing Kapaskuhan. Ngayong weekend, may special treat ako para sa inyo. Ang paborito niyong puto bumbong, gawin nating mas espesyal. Dito tayo ngayon sa Makati City. Puto bumbong sa halo-halo. Pwede ba yun? You heard it right! Ang nakasanayan nating halo-halo, paandaran ng puto bumbong. Pero not your ordinary puto bumbong, ha? Ang hirap naman kasi, di ba, masyadong matrabaho. Hindi na natin kakailanganin yung yung kawayan na nilulusutan ng mga galapong yun, di ba? I used to do that, pero napakatrabaho kaya in-stop ko. Now may nag-suggest sa akin na this is the way to easy. Medyo madaling gawin. Gamit ang glutinous powder, lalagyan ng food coloring na kulay ube para ma-achieve ang iconic look ng puto bumbong. Hahaluin, imomolde ito ng pahaba at steam hanggang sa maluto. O ha? May modern twist na puto bumbong na. At dito tayo papahuli, titikman natin itong puto bumbong halo-halo. Sarap. Solve na solve. Pwede nyo itong kainin al fresco habang nag-enjoy sa Christmas breeze o i-take out para sa pamilya o barkada. Sarap, sobra. At para mas masaya ang ating weekend, paunahang makaubos. Si paunahang makaubos. Kung sino ang hindi makaubos, siya ang magbabayad ng lahat. Ang hirap lang, di ba? Ang sarap, ang puto bumbong. Anong lasa? Ang sarap! Kumusta yung texture niya nung puto bumbong? Soft. Okay, good. Malagkit siya. Malinamnam. Yung Basta puto masyado. bumbong na naghalo-halo, parang humahalo. Teka, parang may kamukha ka. Parang may kamukha bago siyang pa panlasa. artista, yung veterana. Si Miss Susan Africa. Ma'am Susan, napapanood ko yung commercial mo. Miss Susan, paano yung ubo? Ang saya ng mga nakatikim. Hindi lang busog, na libre ko pa eh. At sa halagang 160 pesos lang, matitikman nyo na ang kakaibang holiday treat na ito. Happy weekend, mga kapatid! Mondi Lopez, News 5. Baka sarap na ito, ha? Okay, bilang taong sobrang mahilig sa nyog, Panalo, unang no? palang panalo na eh. Wala pa nga yung puto bumbong. Sinamano pa ng keso. Puno na Diba? bagay. Bagay pala sila. Bagay sa malamig. Kasi alam naman natin bagay dahil nga dun sa ano. Pero ito kakaiba. Kahit yung puto bumbong no? Hindi na makausap, Oo nga eh. Wala mo nang pansinan. Hindi makausap yung Wala mo Andre, nang pansinan. Mondi, maraming salamat, ha? Yes, maraming salamat, Mondi. Sa halagang 160 pesos lang po, kailangan niyo po masubukan dahil halo-halo siya yung Must dating try to, tama. malamig. Kailangan puto bumbong masubukan. With a twist. Kakaiba yung lasa. Quiet ka na muna. Mga kapatid, 11 days na lang po at Pasko na.
Yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.